Hello kaibigan, kapatid, kapamilya, mga kapwa ko content creator na mga maliliit po. Ganito ba yung profile nyo? Yung profile has some issues po. Pag-usapan po natin yan, pero bago po natin yan pag-usapan is kilala mo na po ako. Po Sir J. Lutang. Maliit pa lang po yung bahay ko at isi-share ko po sa inyo kung ano pong mga nalalaman ko, dahil ito po mismo na experience ko rin po ngayon. I-share ko lang po kung ano yung mga dapat gawin para mawala po. So ano ang profile has some issues? So ang profile has some issues po ay maaring naglalaman ng mga technical issues, mga profile visibilities issues, yung mga content removal, yung mga content nyo po baka ma-remove. Tapos yung mga may ibang other technical issues pa po, common error message, yung mga quality related issues, ano-ano po yan. Ito po, ako na po yung magsasabi po kung ano-ano po iyan. Bali tinranslate ko lang po yung mga nabigay na message sa akin ni Mita po. Sinerge ko po sa kanya. So para hindi na po kayo anong tawag doon, hindi na po kayo mahirapan kung ano pong gagawin, kung ano po, sundan nyo lang po yung mga sasabihin ko. Ito po, technical issue. Ano po ba ang mga technical issue? Yung mga technical issue po is naglalaman ng mga login issues, nakalimutan mo po yung password, mga maling credential, yung mga naglalagin ng yung Facebook, yung mga gumamit ng Facebook mo tapos nadidetect ni Meta, yung mga na lock yung account mo dahil sa mga kahinalang aktibidad siguro, kagaya ng mga troll account, yun siguro yun. Yung mga browser app issues, mga browser like issue po, yung mga Chrome etc. Profile visibility issue po, maaring yung profile mo hindi makita ng iba, or yung profile mo hindi naka-display, or yung profile picture mo po, baka wala kang profile picture po sa Facebook mo, yung cover photo mo po baka wala rin po dyan. Maaring maging issue po yan ng Facebook. Yung content removal, halimbawa yung content mo po is yung mga comment nyo binura dahil di maganda, yung photos, videos hindi naman po sa inyo pero pinost nyo po, kaya sigurado maaring mag-report kung ma-detect ng may-ari po. Content flag for review, yung content nyo po maaring violente o about sa mga kalamidad, disgrasya. Huwag po kayong magko-content ng mga ganyan kasi maaari pong ma-report ni Meta, kasi mabilis po yung mag-viral. Mabilis mong mag-viral pero may equivalent po na na kung baga sa TV pa po is rated is PG po. Other technical issues, mahina ang response ng page nyo po. Nakita nyo po yung mga ganito, yan yung mga notification ni Meta po, maaari pong mag-response kayo dyan. Kung ano po yung pinag-uutos niya, mag-response po kayo para ma-detect niya po kayo. Yan yung tinatawag na algorithm po. At yung algorithm nasa bahay nyo na po. Common error message, maaring invalid ang username or yung password na ginagamit. Mga trolls account, yun yung sinasabi ko ng mga trolls account. Policy related issues, ano yung mga policy related issues gaya ng community standard violation, yung mga copyright, yung hindi sa inyo na mga picture, videos, yung mga music, sinare nyo po, pinost nyo po sa inyo, at yung music ginamit nyo po, bawal din po yun kay Meta, maaring ma-restrict po yung account nyo. Yung mga fake news po, iwasan nyo po kasi dyan po ako na-restrict. Tingnan nyo po yung account ko, na-restrict po yung account ko dahil po sa fake news, kasi ngayon is
viral yung about sa issue ni Pangulong Duterte po. Kasi avid po ako na sumusuporta sa kanya. So hindi ako nag-isip, kay bago pa ako, maliit pa po yung bahay ko, small content creator pa lang po, shinare ko kaagad. So maaring wag kayong share ng share, kasi maaring madetect ni Meta yan na false information po yung pinagagawa nyo. So may mga solution po tayong mangyayari dyan. Yung mga clickbait, mag-ingat din po kayo. Yung mga kung ano-ano po yung mga pinagpo-post nyo na maaring mapunta lang po sa account nyo yung mga ibang content creator o yung mga viewers. Yung mga gaya-gaya po, halimbawa ginagaya po yung mga artista, yung mga sikat na tao, nagawa ng page at ginaya sila, maaring iwasan nyo po yan at marirestrict rin yung account nyo po. Ano-ano po ba ang mga dapat nating gawin? So yung mga dapat nyo pong gawin is ito po, panoorin nyo po yung video. Maaring pumunta po tayo sa ating Facebook account, tapos click natin yung tatlong dot dyan sa taas, hanapin po natin yung help and support po, click po natin yan, tapos punta po tayo sa report a problem po, click po ang report a problem, tapos continue report a problem po, click nyo po rin. Antayin nyo lang po kasi naglo-loading po, tsaka loading, mahina yung internet po dito sa amin. Yan, dyan na po, i-click nyo po yung include, dyan nyo po ilalagay. Hanapin nyo po muna yung profile po, profile, tapos i-describe nyo po dyan kung ano yung nangyari po sa inyo. Isulat nyo po kung ano po, kung about dun sa mga issues, yung na-fix nyo po, kung na-fix nyo na po yung mga issues, tsaka yung maghingi kayo ng dispensya, pasensya sa kanila, basta etc. Bahala na po kayo kung anong gagawin nyo po. Yan, nangaba, sorry kasi minsan baliktad yung English. Yan, hello Facebook team, I'm reporting about my profile issues. I fixed the problem. I'm sorry for causing a false information. Kasi false information po yung ginawa ko eh. Nag-share po ako ng data about doon kay Trump ba yun? Yung may mga quotes. Bawal po pala. Nakalimutan ko. Akala ko hindi. Dati pa na Facebook pa lang po yung ginagamit ko. Content creator na po ako ngayon. Ayan po. So yan po. Pagkatapos po nyan, yan, tagal naman matapos mag-type, ang bagal pala. Yan, tsaka i-click nyo yung upload. Hanapin nyo po yung in-screenshot nyo po na issue doon sa sa inyo po, yung mayroong nyo po, yung may issue. Yan, tapos yung yung profile nyo po, hanapin nyo rin po yung yung profile nyo. Yan, okay na po yan. Tsaka i-click nyo po yung sa taas, yung parang airplane. Yan, finalizing. Actually po is mag-aantay po tayo kay Meta, kasi si Meta lang po yung makakapag-decide kung kailan niya po tatanggalin yan. So I hope matanggal na po yung sa akin. So salamat